araw bago magbagong taon, dagsa ng mga namimili ng paputok sa Bocaue, Bulacan. Pinapaalalahanan naman daw ng mga nagtitinda ang kanilang mga customer ng mga paraan para ligtas na maibiyahe at maimbak ang mga paputok. Live mula sa Bocaue, Bulacan, may report si Cedric Castillo. Cedric! Yes, Kara, bago ang lahat, siguro ulitin natin yung paalala ng Department of Health na mas mabuti kung idaan na lang daw sa pagpapaingay ang salubong sa bagong taon kaysa sa magpaputok dito sa darating na pagsalubong sa 2014. Gayunpaman ay kapansin-pansin na marami, unti-unti lang dumadami yung bumibili ng mga paputok dito sa Bocaue, Bulacan. Kaya ang paalala sa kanila ng mga nagtitinda, may mga safety measures daw sa tamang pag-iimbak nito kung saan man ito dadalhin o sa mga bahay nila. Sa mga magagawi ng Bulacan sa mga natitirang araw ng 2013, heto na raw ang dapat asahan pag-akyat ng Bocaue exit mula sa NLEX. Bukod kasi sa regular na siksikan ng mga sasakyan sa lugar tuwing rush hour. Ngayon pa lang, unti-unti nang dumarami ang hindi napigilang sumadya sa mga pamilihan ng paputok. Sawa lang ito eh. Ilan round? 1,000 lang, pang ano lang. Pang alas 12. Pang saglit lang. Bakit napaga sir yung bili niya? Kasi baka dumami mga tao pag ano eh, mga 30, 31 na gano'n. Kasi pag malapit na yung matraffic ngayon pa nga lang matraffic. Paulit-ulit na kampanya ng Department of Health, imbis na magsunog ng salapi sa pagpapaputok, idaan na lang sa pag-iingay o di kaya'y sa pag-indak ang salubong sa 2014. Gayunman, tila hindi pa rin happy ang pasok ng bagong taon para sa ilan kung walang sisindihan. Malungkot. Pag walang paputok. Dapat maingay. Puro area lang yung sa amin para safe, di ba? Sa taas palagi. Matatanda lang nagsisindi. Oo, siyempre. Nanonood lang yung bata. At dahil may ilang araw pa bago sumapit ang oras ng putukan, may paalala ang mga nagtitinda sa mga napaaga ng bili ng paputok para matiyak na hindi magiging sanhi ng peligro ang mga binili. Unang-una na raw sa lahat, huwag iiimbak ang mga paputok sa loob ng bahay o kahit sa sasakyan. Hanggat maaari, huwag na rin daw alisin sa pagkakabalot ang mga paputok. Di bali na raw na sa open area itambak ang fireworks gaya ng garahe, basta't may bubungan na panangga sa ulan. Kung ilalagay nyo sa kesame ng inyong garahe, pinakamaganda huwag nyo ididikit sa, sa yero. Ibigyan nyo ng alas, miski mga isang dangkal para hindi mag-moist. Kasi ang paputok, miski anong init yan, hindi sasabog yan. Ang masama pa sa paputok, pag yan ay nababad sa basa at natuyo, nagkakaroon ng friksyon. Yun ang pwede siya ng sumabog. Paalala rin na huwag ihang o isabit ang mga paputok at huwag ding iwan na nakabalagbag sa sahig. Huwag natin ihang, delikado yun, baka bumaksak. Pinakamaganda, maglagay kayo ng plywood o kayo mga daspoldo na kayo na masinsay para doon yung ilalagay. Para dun sa mga magagawi dito sa Bocaue, Bulacan, huwag daw kalimutan na hanapin din yung mga may bitbit na mga sako-sakong ibinibenta na mga torotot at iba pang mga paingay. Kanina humirit sa atin yung mga nagtitinda nito, ano? At sabi nila, bukod daw sa mas tipid, ay higit na mas ligtas yung kanilang mga itinitinda. Kara? Yes, Cedric, paano mo naman malalaman na yung mga binibili mong paputok ay talagang legal yan? Ito yung pinapayagan ng PNP. Wala, una-una dyan, Kara, may yung seal of quality dyan, yun yung matatagpuan natin doon sa packaging dyan. At isa sa mga pinapaalala rin ng PNP, dapat yung mga bibili natin, bukod sa selyado, meron yung mga instructions kung paano tamang gagamitin. At saka syempre yung mga suki mo naman, pwede mo naman talungin dyan lagi. Tsaka may mga brand, kumaga nagbigay rin ng mga guidelines yung PNP at pwedeng i-check doon yung mga listahan nung pag-check para malaman kung ligtas yung mga mabibili na mga paputok, Kara. Diyan mismo sa kinalalagyan mo sa Bocaue, Bulacan, may mga nag-iikot ba ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection or ng PNP para masigurong walang mga illegal na paputok na makakalusot? Tama ka na, mula pa kahapon and in fact napagalaman natin na a few days even before Christmas ay may mga nakatalaga na dito na naglilibot na bukod sa PNP nandyan yung Bureau of Fire Protection at saka dito sa kinapwestuhan natin a few meters mula dito sa kinatatayuan natin may station dito ng PNP na ayan nakasteady na yan dyan. Taon-taon nakikita natin dyan yung mga nakabantay na mga tauhan ng PNP, Kara. Now yesterday, Cedric, ang report mo, you have an exclusive report about this woman na nagbebenta, gumagawa ng mga malalaking paputok na illegal ito. Saan nila binebenta yung mga ganyan? Kung diyan may mga nag-iikot naman ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection.
Alam mo, Kara, hindi niya binigay yung, yung tinawag natin na si Aling Maria, no, yung na-interview natin kahapon, hindi niya sinabi sa atin kung sino talaga yung bumibili sa kanya. Pero ang ayon sa kanya ay may wholesaler at saka may mga retailer din daw na kumukuha sa kanya per bag, kumbaga libo-libong piraso yung binibili sa kanya. Unfortunately, ay gaya nga nung pinakita natin sa report kahapon, ay meron pa rin talaga mga bentahan. At in fact, hanggang sa mga ganitong oras, few days before celebration ng New Year, ay meron pa rin nagmamanufacture, may mga humahabol pa ng paggawa nitong mga ipinagbabawal na mga paputok, Kara. Alright, maraming salamat, Cedric Castillo.